Inialay ko ang aking bahagi ng katawan para dugtungan ang iyong buhay. Pero bakit ang isinukli mo ay isang pirasong papel na tatapos sa ating sumpaan? Habang dugudugo pa ang sugat sa aking tagiliran, ang sakit ng iyong pagtalikod, ang mas nanalaitay sa aking mga ugat. Isang sakripisyo, isang pagkakamali. Sino ba talaga ang kumuha ng lahat? Handa ka na bang harapin ang anino ng iyong kawalang utang na loob? Pirudahan mo na ito, Mireya, para naman hindi tayo parehong masayangan ng oras dito. Ang mga salitang iyon malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan ang bumasag sa katahimikan ng silid ospital. Dahan-dahang dinala ni Mireya ang kanyang paningin sa lalaking nakatayo sa tapat ng kanyang kama. Si Leandro, ang kanyang asawa, ang lalaking kamakailan lang ay hinarap ang kamatayan dahil sa malalang sakit sa bato. Ngunit ngayon nakatayo ito, nang tuwid maayos ang bihis, at may hawak na pirasong papel na tila ba hindi man lang dumaan sa takot ng operasyon. Bumaba ang tingin ni Mireya sa kanyang sariling katawan. Sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital, nakabalot ng makapal na gasa ang kanyang tagiliran. Doon matatagpuan ang sariwang sugat, ang patunay ng kanyang pag-ibig, ang patunay na ibinigay niya ang kalahati ng kanyang sariling lakas upang dugtungan ang hininga ng lalaking ito. Ang bawat bahagyang paggalaw ng kanyang dibdib ay nagdudulot ng tila sunog na kirot sa kanyang laman. Ngunit ang kirot na iyon ay walang-wala sa biglang panlalamig na gumagapang sa kanyang mga ugat ngayon. Ano ito? Tanong ni Mireya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong tuyo at basag dahil sa epekto ng anesthesia na hindi pa tuluyang nawawala sa kanyang sistema. Inilapag ni Leandro ang papeles sa ibabaw ng kanyang mesa, katabi ng baso ng tubig na hindi niya maabot. Divorce papers, Mireya. Inihanda na ito ng abogado ko bago pa man tayo pumasok sa operating room. Pipirmahan mo na lang. Kumurap si Mireya, umaasang baka bahagi lamang ito ng isang masamang panaginip. Divorce, Leandro? Kapapanalo pa lang natin sa operasyon. Sabi mo magsisimula tayo ng bagong buhay kapag natapos na ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leandro. Humalo-kip-kip ito at tumingin sa labas ng bintana ng Makati Medical Center kung saan tanaw ang mga nagtataasang gusali ng lungsod. New life, yes, magsisimula ako ng bagong buhay, pero hindi kasama ikaw. Look, Mireya, let's be realistic. Nagpakasal lang naman ako sa iyo dahil ikaw lang ang may tugmang kidney para sa aking katawan. My dad made sure of that before he died, na kailangan kong mag-asawa ng isang taong may pakinabang sa akin. Now that I have your kidney, my life is just starting. At hindi ko kayang gugulin ang natitirang panahon ko sa isang katulad mo na walang ibang alam gawin kundi ang maging asawang pambahay. Naramdaman ni Mireya ang marahang pagpiga sa kanyang puso. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit ang bawat sulok ng kanyang pagkatao ay unti-unting nagiging abo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay maputla nanginginig at may mga pasa mula sa mga swero. Inging mga kamay na ito ang nag-alaga kay Leandro sa mga gabing umiiyak ito sa takot na mamatay. Ang buwang mga kamay na ito ang nagluto ng mga espesyal na pagkain, naglinis ng kanyang mga sugat at nanalangin ng walang humpay. Katulad ko, Leandro, asawa mo ako. I sacrificed my own body. Ang sabi ng mga doktor, maaaring hindi na ako ligtas na magkaanak dahil sa pagbawas ng bato ko. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. And I'm thankful, okay, mabilis na sagot ni Leandro. Ang kanyang tono ay puno ng inis. Huwag mo namang ipamukha sa akin na parang pinilit kita. You volunteered. Ginawa mo iyon dahil gusto mo. Pero huwag mo namang gamitin ang sakripisyo mo para pilitin akong mahalin ka. I love Clarice. Matagal na kaming magkasama bago pa man kita nakilala. Siya ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ko kapag umupo na ako bilang bagong presidente ng Villacorta Group. Hindi isang tulad mo na laging mukhang kawawa. Ang bawat salita ni Leandro ay parang unti-unting pagbaba ng talim ng kutsilyo sa natitirang piraso ng dignidad ni Mireya. Ang lalaking ito na binigyan niya ng dugong na nananalaytay ngayon sa kanyang katawan ay nakatayo sa kanyang harap at tinatawag siyang kawawa. Sila ba? Alam ba ni Mama Beatrice ito? Mahina niyang tanong, pilit na hinahanap ang huling sandigan ng pag-asa sa pamilyang itinuring niyang sarili. May dumaang takot sa mga mata ni Leandro nang mabanggit ang pangalan ng kanyang ina, ngunit agad itong napalitan ng tigas.
Walang pakialam si mama sa buhay ko at huwag mo siyang gagamitin para takutin ako. Ang mahalaga pirudahan mo ito ngayon. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita sa korte. Clarissa and I already have everything planned. We are going to start our family at ikaw ay tapos na sa buhay ko. Inabot ni Mireya ang kanyang unan. Sa ilalim nito, naroroon ang lumang rosaryo na gawa sa kahoy ng sandalwood, isang pamana mula kay Doña Beatriz, bago siya dinala sa operating room. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hinahayaang ang bawat butil ay bumaon sa kanyang maputlang palad upang magbigay ng kaunting pakiramdam sa kanyang namamanhid na katawan. Ang bango ng sandalwood ay tila isang marahang bulong ng kanyang yumaong ama na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Kung iyan ang gusto mo, sabi ni Mireya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. May kakaibang lamig na bumalot sa kanyang puso. Ibigay mo sa akin ang bolpen. Kinuha ni Leandro ang bolpen mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa nanginginig na kamay ni Mireya. Walang pag-aalinlangan, gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, pinirmahan ni Mireya ang papel. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay parang pagpunit sa 5 taon ng pagtitiis at bulag na pag-ibig. Ayan on, bulong niya habang ibinabalik ang papel. Sana ay maging masaya ka sa bago mong buhay, Leandro. Ngumiti si Leandro, isang ngiting puno ng tagumpay at kawalan ng pakiramdam. Kinuha niya ang papeles, tiningnan ang lagda, at tumalikod ng walang lumingon. Ang tunog ng kanyang sapatos na papalayo sa pasilyo ng ospital ay unti-unting nawala, na iwan si Mireya sa dilim ng silid. Nakahiga si Mireya, nakatitig sa puting kisame, habang ang tunog ng monitor ng kanyang tibok ng puso ay patuloy na tumutunog sa tahimik na silid. Ang bawat tibok ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Buhay, ngunit may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng namatay sa gabing iyon. Paano nga ba haharapin ang bukas kung ang mismong taong binigyan mo ng buhay ang siyang kumuha ng iyong dahilan para mabuhay? Nang sumunod na umaga, ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng ospital ay hindi nagdala ng init, kundi isang maputlang liwanag na lalong nagpalitaw sa kalungkutan ng silid. Nakatitig pa rin si Mireya sa kawalan-walang tulog at halos hindi gumagalaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na gunitang nagpapaalala sa kanya na ang kalahati ng kanyang lakas ay wala na sa kanyang katawan. Ito ay nasa loob na ng lalaking nagnakaw ng kanyang bukas. Ang marahang pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Tia Juana, ang matandang vunoy na nag-alaga kay Mireya mula noong bata pa siya. May dala siyang mangkok ng mainit na pagkain, at ang amoy ng luya at manok mula sa arroz caldo ay sandaling nagpabawas sa nakasusulasok na amoy ng gamot sa silid. Ngunit nang makita ng matanda ang maputlang mukha ni Mireya at ang basong natumba sa sahig, agad na lumambot ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Diyos ko, Mireya, anong nangyari sa iyo? Bulong ni Tia Juana habang mabilis na inilapag ang pagkain sa mesa at lumapit sa kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng dalaga. Nasaan si Leandro? Bakit iniwan kanyang mag-isa rito pagkatapos ng ganong kalaking operasyon? Sa pagbanggit sa pangalan ng asawa, ang unang patak ng luha na buong magdamag na pinipigilan ni Mireya ay tuluyang umagos sa kanyang pisngi. Sumubsob siya sa dibdib ng matanda, hinahayaang ang init ng yakap nito ang maging sandigan ng kanyang naghihingalong espiritu. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging narinig sa silid ay ang marahang paghikbi ng isang pusong pinagkaitan ng katarungan. Iniwan na niya ako, Tia? Sa wakas ay bulong ni Mireya, ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Pinapirma niya ako ng divorce papers kagabi, bago pa man tuluyang mawala ang epekto ng anesthesia ko. Nanlaki ang mga mata ni Tia Juana sa gulat at galit. Ano ang walang hiyang lalaking iyon? Matapos mong ibigay ang sarili mong bato para mabuhay siya. Wala siyang utang na loob. Nasaan ang hustisya sa ginawa niya sa iyo? Huwag kang sumigaw, Juana. Maririnig tayo ng mga nurse sa labas. Isang mariing boses ang pumutol sa usapan mula sa may pinto. Nakatayo roon si Doña Beatriz, ang ina ni Leandro. Ang kanyang tindig ay marangal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabahala at galit. Lumapit siya sa kama at tiningnan ang maputlang mukha ng kanyang menora. Nakita ng matandang ginang ang basag na baso sa sahig at ang bakas ng luha sa mukha ni Mireya. Totoo ba ang narinig ko, Mireya? Tanong ni Doña Beatriz, ang kanyang boses
ay nanginginig sa pigil na galit. Ginawa ba talaga ng anak ko ang bagay na iyon sa iyo? Yumuko si Mireya, hindi kayang tignan ang mga mata ng biyenan na palaging nagpapakita ng kabutihan sa kanya. Opo mama, wala na po kaming ugnayan ni Leandro. Malaya na siya. Huminga ng malalim si Doña Beatriz, hinawakan ng kanyang dibdib na tila ba nahihirapan ding huminga. Ang batang iyon, pinalaki ko siya ng maayos, pero bakit siya naging ganyang kasama? Hindi ko mapapalampas ang kawalang galang na ito sa sagradong kasal, lalo na sa sakripisyong ibinigay mo para sa kanya. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa ospital, sa isang marangyang restaurant naman sa Makati, ay masayang nag-aalmusal sina Leandro at Clarice. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos at ang mahinang tawanan ay nagpapakita ng walang pakialam na mundo. "You are so brilliant, babe," malambing na sabi ni Clarice habang hinahawakan ang kamay ni Leandro sa ibabaw ng mesa. Ngayong may pirma na siya, wala nang makakahadlang sa atin. At higit sa lahat, ligtas ka na. Ang bagong bato mo ay gumagana ng maayos. Uminom si Leandro ng kape at sumandal sa kanyang upuan, mayabang ang muka. "I told you, Clarice, Mireya is soft, madali siyang utuin, basta gagamitan ng kaunting drama tungkol sa pamilya. Akala niya talaga ay ginagawa niya ito para sa pag-ibig. Ngayong nakuha ko na ang gusto ko, maaari ko nang patakbuhin ang kumpanya nang walang iniisip na asawang pabigat." "But what about your mother?" May pag-aalinlangang tanong ni Clarice. "Doña Beatriz loves her so much. Baka gumawa siya ng gulo." Isang mapalang tawa ang pinakawalan ni Leandro. Si mama ang kumpanya ang pinakamahalaga sa kanya. Kapag nakita niya kung paano ko palalaguin ang Villacorta Group, kasama ka, makakalimutan din niya ang tungkol kay Mireya. Babayaran na lang natin siya ng kaunting halaga para manahimik. Bumalik ang eksena sa Silid Ospital, kung saan dahan-dahang inayos ni Tia Juana ang lamesang pangkain sa harap ni Mireya. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang umihip sa mainit na arroz caldo bago ito inilapit sa labi ng dalaga. "Kailangan mong kumain, anak." May pagsuyong sabi ni Tia Juana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Para sa iyong sugat. Para sa iyong lakas. Huwag mong hayaang talunin ka ng kanilang kasamaan. Ikaw ang nagbigay ng buhay, kaya ikaw ang may karapatang mabuhay ng masaya." Tiningnan ni Mireya ang pagkain at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang gabi, naramdaman niya ang init nito sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Tia Juana ang nagpaalala sa kanya ng kanyang yumaong ama na palaging nagluluto para sa kanya tuwing siya ay may sakit. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. Ang bawat subo ay parang isang panunumpa sa sarili na siya ay babangon. Kakain siya, lalakas siya. Hindi dahil kay Leandro, kundi para sa sarili niyang karangalan. Matapos ang ilang sandali, lumapit si Doña Beatriz sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Mireya, isang kilos na puno ng maternal na pag-aalaga. "Mireya, makinig ka sa akin," bulong ng matandang ginang habang inilalagay ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ng dalaga. May inilagay siyang isang maliit na folder doon. "Huwag mong ipapakita ito kahit kanino, lalo na kay Leandro. Ito ang kopya ng huling testamento ng aking asawa. May mga kondisyon doon na hindi alam ni Leandro, mga kondisyong magpapatunay na ang lahat ng karangyang inaasahan niya ay maaaring maglaho sa isang kurap ng mata kung hindi niya rerespetuhin ang kanyang asawa." Tumingin si Mireya sa kanyang biyenan, gulat at nagtataka. "Mama, bakit ninyo ito ginagawa? Anak ninyo si Leandro." "Anak ko siya, ngunit binuhat ko siya sa aking sinapupunan upang maging isang marangal na lalaki, hindi isang halimaw." Seryosong sagot ni Doña Beatriz. "At ang katarungan ay walang pinipiling dugo." Umalis si Doña Beatriz kasama si Tia Juana upang ayusin ang mga papeles sa discharge ni Mireya. Naiwan muli ang dalaga na nag-iisa. Dahan-dahang ipinasok ni Mireya ang kanyang kamay sa ilalim ng unan at hinawakan ang malamig na folder. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo na parating sa buhay ng mga Villacorta. Ang ikatlong araw matapos ang operasyon ay nagdala ng panibagong pagsubok sa nanghihinang katawan ni Mireya. Habang tinutulungan siya ni Tia Juana na mag-ayos ng kanyang mga gamit para sa pag-alis sa ospital, bumukas ang pinto ng walang babala. Pumasok si Leandro, kasunod si Clarice na may hawak na mamahaling designer bag at may mapang-aping na ngiti sa kanyang mga labi. "Mabuti naman at nag-eempake ka na," bungad ni Leandro habang nakapamulsa at nakatingin kay Mireya na tila ba isang estranghero lamang ito.
Inaasikaso ko na ang discharge papers mo. Pero gusto ko lang liwanagin ang ilang bagay bago ka lumabas dito. Ang mansyon sa Forbes Park, kailangan mo nang alisin ang mga gamit mo roon bago matapos ang linggong ito. Clarice will be moving in soon at ayaw naming magkaroon ng anumang abala. Napatigil si Tia Juana sa pagtiklop ng damit. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Leandro, wala ka ba talagang natitirang kahihiyan? Ang asawa mo ay bago pa lang nag-oopera para sa'yo at ngayon ay palalayasin mo na parang aso. Juana, pakiusap, manahimik ka. Mariing saway ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Tumingin siya muli kay Mireya na nananatiling nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kanyang tagiliran na kumikirot sa bawat malalim na hininga. Mireya, look, wag mo namang palabasin na ako ang masama rito. Binayaran ko ang lahat ng hospital bills mo. If you really loved me, you wouldn't make this divorce so dramatic. You gave me your kidney because you wanted to pay back my father's kindness to your family. Utang na loob mo iyon sa amin. Huwag nating gawing issue ng pag-ibig ang isang transaksyon. Naramdaman ni Mireya ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang mga salita ni Leandro ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat magandang alaala ng kanilang nakaraan. Ang sakripisyong ginawa niya ng buong puso ay tinawag nitong transaksyon. Humakbang patingkayad si Clarice, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng silid. Oo nga naman, Mireya, you should be happy for Leandro. Ligtas na siya ngayon at maaari na niyang patakbuhin ang kumpanya nang walang iniisip na asawang palaging may sakit at hindi man lang siya mabigyan ng anak. Isipin mo na lang na ito ang huling tulong mo para sa pamilyang nag-angat sa iyo sa hirap. Sapat na, Kyuman, mahinang sabi ni Mireya, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang boses na nagpatigil kay Clarice. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang kanyang kanang kamay. Tiningnan niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng sumpaang kanilang binuo sa harap ng dambana. Dahil sa mga suwero at gamot, medyo namamaga ang kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang singsing at pinilit itong hilahin. Ang bawat hatak ay nagdudulot ng kirot, ngunit mas pinili niyang tiisin ang sakit na iyon kaysa panatilihin ang simbolo ng isang kasinungalingan sa kanyang katawan. Sa wakas, matapos ang ilang saglit ng pagpilit na tanggal ang singsing, ang tunog ng pagbagsak nito sa ibabaw ng metal na lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling hantungan ng kanilang kasal. Ayan ang singsing mo, Leandro. Malaya ka na sa akin, sabi ni Mireya, diretsong nakatitig sa mga mata ng lalaki. Walang luha sa kanyang mga mata kundi isang malamig na apoy ng determinasyon. Bahagyang natigilan si Leandro, tila hindi inasahan ang ganoong kalamig na reaksyon mula sa isang babaeng dati ay handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Clarice at mabilis na kinuha ang singsing mula sa mesa. Perfect, nakangiting sabi ni Clarice habang ipinapakita ang singsing kay Leandro. Maaari natin itong ipatunaw para maging bagong alahas. Humarap muli si Leandro kay Mireya. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Isa pa palang bagay, Mireya. Ang lumang lupain ng tatay mo sa Antipolo. Gagamitin ng Villa Corta Group ang lupang iyon para sa aming bagong subdivision. I know your father would have wanted this. Pagkatapos ng lahat, bahagi iyon ng utang na loob ng pamilya mo sa amin. Inihahanda na ng mga abogado ko ang deed of transfer, kaya asahan mong pipirmahan mo rin yon sa lalong madaling panahon. Ang pong mga salitang iyon ay parang isang matalim na karayom na direktang tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Mireya. Ang lupain sa Antipolo, ang natatanging alaala ng kanyang yumaong ama, ang lugar kung saan siya lumaki at kung saan nakatanim ang kanyang mga pangarap. Hindi mo maaaring makuha ang lupang iyon, Leandro. Bulong ni Mireya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Bakit hindi? Tanong ni Leandro ng may pang-aasar. Wala ka ng kapangyarihan sa kumpanya, Mireya. At tandaan mo, walang sino man ang maaaring humadlang sa gusto ko. Tumalikod ang dalawa at lumabas ng silid na iwan ang tunog ng kanilang mga hakbang na unti-unting nawawala sa pasilyo. Nangisay ang panga ni Mireya habang unti-unting binuhat ang kanyang sarili mula sa kama. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay matindi, ngunit mas matindi ang bagyong kasalukuyang nabubuo sa kanyang isipan.
Dahan-dahan niyang inabot ang folder na iniwan ni Doña Beatriz sa ilalim ng kanyang unan. Hindi mo alam kung anong bagyo ang pinasok mo, Leandro. Bulong ni Mireya sa kanyang sarili habang yakap ang lumang rosaryo ng kanyang biyenan. Ang araw ng paglabas ni Mireya sa ospital ay binalot ng makulimlim na kalangitan. Habang nakaupo siya sa wheelchair na itinutulak ni Tia Juana patungo sa lobby, ramdam niya ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Ngunit sa likod ng kanyang maputlang mukha, ang kanyang isip ay gising na gising. Ang bawat kirot sa kanyang tagiliran ay nagsisilbing paalala na wala na siyang karapatang maging mahina. Habang naghihintay sila sa tapat ng lobby para sa sasakyang ipinadala ni Doña Beatriz, biglang sumulpot si Clarice mula sa gilid ng parking lot. Wala si Leandro sa kanyang tabi kaya naman ang mapagpanggap ng ngiti nito ay agad na napalitan ng isang mapang-aping titig. Humakbang ito papalapit kay Mireya, ang bawat tunog ng kanyang mataas na takong sa sementadong sahig ay parang hudyat ng panunokso. Aalis ka na pala, Mireya. Sarkastikong panimula ni Clarice habang nakataas ang isang kilay. Akala ko naman ay mananatili ka pa rito para magmakaawa kay Leandro. Ngunit mukhang may natitira ka pa palang kaunting hiya sa katawan. Clarice, umalis ka rito kung ayaw mong tawagin ko ang mga gwardya, mariing harang ni Tia Juana. Ang kanyang katawan ay naging kalasag sa pagitan ng dalawang babae. Ngunit hinawakan ni Mireya ang kamay ni Tia Juana senyas na hindi niya kailangan ng proteksyon laban sa isang katulad ni Clarice. Hayaan mo siya, Tia. Gusto kong marinig kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang kawalang hiyaan. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Clarice, sabay hakbang ng mas malapit. Kawalang hiyaan. Oh please, Mireya, huwag kang magmalinis. You think you're a martyr dahil ibinigay mo ang bato mo. Sa tingin mo ba ay magiging bayani ka sa paningin ni Leandro para sa kanya isa ka lang kasangkapan na natapos ng gamitin? At ngayon ako na ang reyna sa buhay niya. Lahat ng marangyang bagay na tinatamasa mo noon, ang mansyon, ang mga kotse, ang respeto ng lipunan ay sa akin na ngayon. Yumuko si Clarice upang mapantayan ang mukha ni Mireya na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang boses ay naging isang madilim na bulong. Makinig ka sa akin, Mireya. Huwag mo nang subukang lumaban para sa lupa sa Antipolo. Kung hindi mo pipirmahan ang deed of transfer na ipapadala ni Leandro, sisiguraduhin ko na wala ka nang matitirang kahit ano. Isang baldado ka na ngayon, may isang bato na lang na natitira sa'yo. Sa tingin mo ba, ay may kakayahan ka pang lumaban sa amin? Tinitigan ni Mireya ang mukha ni Clarice. Sa kabila ng makapal na make-up at mamahaling suot ng dalaga, ang nakikita lamang ni Mireya ay isang desperadong babae na naghahangad ng mga bagay na hindi naman talaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi nakaramdam ng takot si Mireya. Sa halip, isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masaya ka ba, Clarice? Mahinang tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pambihirang talas. Masaya ka ba na ang lalaking kasama mo ngayon ay isang lalaking kayang magtapon ng asawang nagligtas sa kanyang buhay? Sa tingin mo ba ay ligtas ka sa tabi niya? Ngayong nakuha na niya ang bato ko, ano sa tingin mo ang susunod niyang kukunin mula sa iyo kapag hindi ka nakapakipakinabang? Nawala ang ngiti sa labi ni Clarice. Bahagyang umatras ang kanyang katawan, tila ba tinamaan sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sariling pangamba. Ano? Anong pinagsasabi mo? Mahal ako ni Leandro. Hindi niya ako gagawa ng ganon. Mahal, mahinang tawa ni Mireya habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tagiliran. Ang isang taong walang utang na loob ay hindi kailanman matututong magmahal. Ang bawat bagay na kinuha mo sa akin ngayon ay magiging sarili mong bilangguan bukas. Tandaan mo ang mga salita kong ito, Clarice. Sumusobra ka na. Galit na sigaw ni Clarice. Akmang hahakbang pa sana, ngunit ang mabilis na pagdating ng sasakyang ipinadala ni Doña Beatriz ang nagpatigil sa kanya. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at lumabas ang driver upang tulungan si Tia Juana na maisakay si Mireya. Bago sumakay sa kotse, lumingon muli si Mireya kay Clarice na ngayon ay namumula sa galit at takot. Ang laban para sa lupa sa Antipolo ay hindi pa nagpapasimula, Clarice, at sisiguraduhin kong hindi ninyo ito makukuha. Nang makapasok na si Mireya sa loob ng sasakyan, sumandal siya sa malambot na upuan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang sugat. Ramdam pa rin niya ang kawalan sa kanyang loob, ngunit kasabay niyon ay isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Hindi lamang siya nawala ng isang bahagi ng katawan.
Tuluyan na rin niyang naialis sa kanyang buhay ang mga taong dumi sa kanyang pagkatao. Matapos ang halos 2 oras na biyahe patungo sa bulubunduking bahagi ng Antipolo, nakarating sila sa isang lumang ancestral house. Ito ang ancestral home ng pamilya ni Doña Beatriz, isang lugar na napaliligiran ng matatayog na puno ng mangga at sariwang hangin. Ngunit nang bumaba sila sa sasakyan, nagulat si Mireya nang makita ang isang pamilyar na mukha na naghihintay sa balkonahe ng bahay. Si Attorney Santos ang personal na abogado ng pamilya ni Doña Beatriz. May hawak itong makapal na dokumento at ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Magandang hapon, Mireya, bati ng abogado habang mabilis na lumalapit. Inatasan ako ni Doña Beatriz na maghintay rito dahil may napakahalagang impormasyon kaming natuklasan tungkol sa lupa ng iyong ama sa Antipolo, na kasalukuyang sinusubukang kunin ni Leandro. Ang sala ng lumang ancestral house sa Antipolo ay napaliligiran ng mababangong kahoy at malamig na hangin galing sa mga bundok. Sa gitna ng malaking mesang gawa sa nara maayos na inilatag ni Attorney Santos ang mga lumang dokumento na may mga pirma at selyong kupas na sa paglipas ng panahon. Nakaupo si Mireya sa tapat nito habang si Tia Juana naman ay naghahanda ng tsa sa gilid tahimik, ngunit matalas ang pakikinig. Mireya, makinig kang mabuti, seryosong panimula ni Attorney Santos, habang itinuturo ang isang lumang kasunduan noong taong 2007. Sa loob ng maraming taon, pinalaki ka sa paniniwalang ang pamilya mo ay may napakalaking utang na loob sa mga Villacorta, na ang tatay mo ay tinulungan ng ama ni Leandro noong malapit nang malugi ang kanyang maliit na kumpanya sa konstruksyon. Tama ba? Tumango si Mireya, naramdaman ang muling pagkirot ng kanyang puso. Opo, attorney, iyon po ang palaging ipinapaalala sa akin ni Leandro at ng yumaong Donya. Kaya kahit kailan ay hindi ako nagreklamo kahit patratuhin ako ni Leandro na parang isang katulong sa sarili naming pamamahay. Pakiramdam ko ay kailangan kong magbayad para sa kabutihang ipinakita nila sa tatay ko. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado bago dahan-dahang iniharap ang isang kasunduan kay Mireya. Iyan ang malaking kasinungalingan na binuo ng ama ni Leandro. Ayon sa mga dokumentong ito na nakuha ko mula sa mga lumang file ni Doña Beatriz, ang tatay mo si Bernardo Salcedo, ang tunay na nagligtas sa Villacorta Group noong nagsisimula pa lamang sila. Ang tatay mo ang nagmay-ari ng patent at disenyo ng mga unang malalaking proyekto ng kumpanya. Ngunit noong magkasakit siya, sinamantala ng ama ni Leandro ang kanyang kahinaan. Pinapirma niya ang tatay mo sa isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng karapatan sa disenyo kapalit ng napakaliit na halaga na tinawag nilang tulong. Nanlamig ang mga daliri ni Mireya habang binabasa ang mga salita sa papel. Ang bawat pangungusap ay patunay na ang kanyang ama ay hindi isang pulubi na tinulungan ng mga Villacorta. Siya ang pundasyon ng kayamanan ng pamilyang iyon. Ang kanyang sakripisyo, ang pagtitiis niya sa loob ng 5 taon ng kasal, at maging ang pagbibigay ng sarili niyang bato upang iligtas si Leandro, lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng isang napakalaking panlilinlang. Ibig sabihin, pautal na sabi ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Wala kaming utang na loob sa kanila. Sila ang may utang sa amin. Eksakto, Mireya, sagot ni Attorney Santos. At ang lupain mo rito sa Antipolo, hindi iyon sakop ng anumang kasunduan sa kumpanya. Iyon ay personal na ari-arian ng tatay mo na direktang ipinamana sa iyo. Walang karapatan si Leandro na hawakan o gamitin ang lupang iyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Mireya sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa seryosong usapan. Nang makita ang pangalan ni Leandro sa screen, naramdaman ni Mireya ang biglang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Sinagot niya ang tawag at inilagay ito sa speaker. Ano ang kailangan mo, Leandro? Mireya, mabuti naman at sinagot mo, maririnig ang kayabangan sa boses ni Leandro mula sa kabilang linya. Ipinadala ko na ang aking mga tauhan para simulan ang pagsukat sa lupa mo sa Antipolo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, huwag ka nang gumawa ng ingay. Isipin mo na lang ang utang na loob ng pamilya mo sa tatay ko. Kung hindi dahil sa amin namatay na sa gutom ang tatay mo noon, huwag kang maging maramot, Mireya. Pirudahan mo na ang deed of transfer na ipapadala ko bukas.
Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Mireya. Isang tawang nagpatigil kay Leandro sa kabilang linya. Utang na loob, Leandro. Malamig na sabi ni Mireya, ang bawat salita ay parang yelo sa talas. Ang tanging utang na loob na mayroon ako ay ang paggalang sa alaala ng tatay ko. At ang utang na iyon ay binayaran ko na ng buo nang ibigay ko sa iyo ang sarili kong bato upang mabuhay ka. Ngunit tungkol sa lupa ng tatay ko sa Antipolo, wala kang makukuha kahit 1 pulgada nito. Mireya, ano bang pinagsasabi mo? Galit na sigaw ni Leandro. Wala kang karapatang sumagot sa akin ng ganyan. Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. Mas mabuti pang wala ako rito kaysa manatili sa tabi ng isang magnanakaw at manlolokong katulad mo, sagot ni Mireya. Simula ngayon, huwag mo nang babanggitin ang salitang utang na loob sa harap ko dahil alam ko na ang buong katotohanan. At kung mayroon mang dapat magbayad ng utang, ikaw yon, Leandro. Hindi na hinintay ni Mireya ang sagot ng lalaki at agad niyang pinatay ang tawag. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng larawan ng kanyang ama na nasa side table na ramdaman ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Mireya, muling nagsalita si Attorney Santos habang nakatingin sa kanyang tablet. Mireya, may problema tayo. Ayon sa aking mga tauhan sa Antipolo, ang mga construction crew ni Leandro ay kasalukuyan nang nagtatayo ng mga bakod sa paligid ng lupa ng iyong ama. Balak nilang simulan ang demolusyon ng lumang bodega roon, ngayon ding hapong ito. Ang ulan sa labas ng naglalakihang salamin ng opisina ng Villacorta Group sa Makati ay tila hindi natitigil sumasabay sa mabigat na hanging bumabalot sa buong gusali. Sa loob ng marangyang silid ng presidente, nakaupo si Leandro sa kanyang katad na upuan, habang si Clarice ay nakasandal sa gilid ng mesa, may hawak na baso ng alak at mayabang na nakangiti. Masyadong matigas ang ulo ni Mireya, baby, reklamo ni Leandro habang nilalaro ang kanyang mamahaling ballpen. Ayaw niyang ibigay ang lupa sa Antipolo. Akala yata niya ay may magagawa pa siya ngayon. Huwag mo na siyang isipin, Leandro, malambing na sagot ni Clarice habang hinahaplos ang balikat ng lalaki. Bukas na bukas din ay sisimulan na ng mga tauhan mo ang paggiba sa lumang bodega roon. Wala siyang magagawa kapag patag na ang lupa. Mas mabuting mag-focus tayo sa gaganaping anunsyo ng pagiging bagong presidente mo sa susunod na linggo. Ang marahang pagbukas ng pinto ng opisina ay pumutol sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Doña Beatriz tuwid ang tindig at walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang lamig na agad na nagpatahimik sa dalawa. Mama, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leandro bahagyang napatayo mula sa kanyang upuan. Hindi sumagot si Doña Beatriz. Humakbang siya papalapit sa mesa at inilapag ang isang makapal na asul na folder sa tapat ni Leandro. Ang marahang paglapag ng folder ay tila isang babala ng isang paparating na paghatol. Ano ito, Mama? Tanong ni Leandro habang binubuksan ang folder. Ngunit nang makita ang mga unang pahina, biglang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Iyan ang katotohanan sa likod ng mga peking transaksyon na ginawa mo sa huling 6 na buwan, Leandro. Malamig na pahayag ni Doña Beatriz habang nakatitig ng diretso sa kanyang anak. Pandaraya sa kumpanya paglilipat ng pondo mula sa foundation ng iyong yumaong ama patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Clarice at ang pag-forward ng aking pirma para sa mga bagong proyekto. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Mabilis na lumapit si Clarice at tinignan ang mga papel. Doña Beatriz, hindi po totoo iyan. May nag-set up lang kay Leandro. We are just expanding our investments para sa kumpanya. Manahimik ka, babae. Saway ni Doña Beatriz ang kanyang tinig ay walang pasubali na nagpatahimik kay Clarice. Hindi kita kinakausap, wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Humarap muli ang matandang ginang kay Leandro na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga dokumento. Leandro, ibinigay ni Mireya ang kanyang sariling bato para mabuhay ka. Ngunit bago pa man matuyo ang kanyang sugat, sinubukan mo na siyang pagnakawan at palayasin. At ngayon, nagnanakaw ka rin sa sarili nating kumpanya para lamang busugin ang kasakiman ng babaeng ito. Sububukan pang mag-gaslight ni Leandro, pinilit niyang patigasin ang kanyang boses. Mama, look, I am the future of this company. Temporary transfer lang ang ginawa ko dahil kailangan ng mabilisang pondo para sa proyekto sa Antipolo.
Huwag mo namang palabasin na pagnanakaw ito, anak mo ako. Katatapos ko lang sa isang malaking operasyon at ito ba ang isasalubong mo sa akin? Mas gusto ko pang walang anak kaysa magkaroon ng isang anak na magnanakaw at walang utang na loob. Sagot ni Doña Beatriz, ang bawat salita ay parang isang mabigat na hampas sa pagkatao ni Leandro. Ginamit mo ang katawan ng iyong asawa para dugtungan ang iyong buhay at ngayon ay ginagamit mo ang pangalan ng iyong ama para sa iyong sariling kasakiman. Hindi kita pinalaki para maging ganitong klaseng halimaw. Tumayo si Leandro, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Huli na ang lahat, Mama. Ang board of directors ay sumusuporta sa akin. Ako ang papalit bilang presidente sa susunod na linggo. Wala ka nang magagawa para pigilan ako. Tumingin si Doña Beatriz sa isang nakakwadrong larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding ng opisina. Isang marahang buntong hininga ang kanyang pinakawalan, tila humihingi ng tawad sa kung anong klaseng tao ang naging bunga ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay muli niyang tinitigan si Leandro ng may matinding paninindigan. Ang anunsyo sa susunod na linggo ay hindi magiging simula ng iyong tagumpay, Leandro Nam. Bulong ng matandang ginang, ito ang magiging araw ng iyong pagbabayad. Walang lumingon na lumabas si Doña Beatriz sa opisina, iniwan sina Leandro at Clarice sa gitna ng kanilang lumalaking takot. Sa labas ng gusali, mabilis na tinawagan ng matandang ginang si Mireya sa Antipolo. Mireya, anak, seryosong sabi ni Doña Beatriz sa kabilang linya. Huwag kang bibitiw sa Antipolo. Nasa panig natin ang katarungan. Sisiguraduhin kong babayaran ni Leandro ang bawat luhang pinatak mo. Ang maingay na tunog ng makina ng bulldozer ay gumising sa dating tahimik na bahagi ng lupain sa Antipolo. Sa harap ng lumang bodega ng ama ni Mireya, nakatayo ang isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na mga bakal na bakod at mga kagamitan sa demolisyon. Si Tia Juana ay pilit na nakikipagtalo sa kapatas ng construction crew. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang sinusubukang harangan ang pagpasok ng mga ito. Wala kayong karapatang pumasok dito, sigaw ni Tia Juana habang nakaturo sa bakod. Lupa ito ni Mireya, umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga barangay. Pasensya na, Aling Juana, pero trabaho lang ito. Sagot ng kapatas na si Gardo, may hawak na papel at walang pakialam sa pakiusap ng matanda. Inutos ito ni Sir Leandro Villacorta mismo. May hawak kaming permit para simulan ang clearing operations dito para sa bagong proyekto ng kumpanya. Kaya pakiusap, tumabi na kayo, baka masaktan pa kayo kapag nagsimula na ang makina. Sino ang nagsabi na maaari ninyong gibain ang aking alaala? Isang malinaw at matatag na boses ang narinig mula sa likuran. Dahan-dahang lumakad si Mireya papalapit sa eksena katabi si Attorney Santos. Bagamat dahan-dahan ang kanyang bawat hakbang at hawak pa rin niya ang kanyang tagiliran dahil sa kirot ng sariwang tahi, ang kanyang paningin ay diretso at walang takot. Napatigil si Gardo nang makita ang dating may bahay ng kanyang amo. Ma'am Mireya, pasensya na po, pero ito po ang utang na loob na sinasabi ni Sir Leandro. Ang utang na loob ay hindi kailanman naging lisensya para magnakaw, Gardo. Malamig na tugon ni Mireya habang humihinto sa harap mismo ng malaking bulldozer. Ang lupang tinatapakan ninyo ngayon ay pag-aari ng aking ama, si Bernardo Salcedo, at bawat hakbang na gagawin ninyo pasulong ay isang paglabag sa batas. Pero may hawak po kaming papeles mula sa opisina ni Sir Leandro. Bumakod si Attorney Santos sa tabi ni Mireya at inilabas ang isang dokumentong may selyo ng korte. Iyan ay isang temporary restraining order mula sa korte. Anumang aktibidad o paggiba sa lupaing ito ay iligal at may kaukulang parusang kulong. Kung gusto ninyong subukan ang batas, sige, simulan ninyong paandarin ang makina. Natigilan si Gardo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang radyo at tinawagan si Leandro upang iulat ang sitwasyon. Matapos ang ilang sandali, iniabot ni Gardo ang telepono kay Mireya. Ma'am, gustong makipag-usap ni Sir Leandro. Tinanggap ni Mireya ang telepono, inilagay ito sa kanyang tainga nang may kababaang loob, ngunit may pambihirang tibay ng loob. Leandro, Mireya, ano bang kalokohan ito? Galit na boses ni Leandro ang sumabog mula sa kabilang linya. Huwag mo akong galitin. Ang proyektong iyan sa Antipolo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kailangan kong simulan ang clearing operations bago ang anunsyo ko sa susunod na linggo. Huwag mong gamitin ang sakit-sakitan mo para harangan ang kumpanya ko. Ang sakit ko ay gumaling na, Leandro. Mahinang sagot ni Mireya, ngunit ang bawat salita
ay may dalang bigat na tila ba isang pader na bumagsak sa pagitan nila. Ang natitirang sakit na lamang ay ang katotohanang minahal ko ang isang katulad mo. Ngunit tapos na iyon. Hindi ko kailanman ibibigay ang lupang ito sa iyo. Ang bawat brick ng bodegang ito ay itinayo ng aking ama gamit ang kanyang sariling pawis, hindi ng mga ninakaw na pondo ng mga Villa Corta. You have no power against me, Mireya. Sigaw ni Leandro maririnig ang kanyang nagngangalit na ngipin. I will make sure the board of directors approves the land acquisition. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Wala kang ibinigay sa akin na hindi ko pinagbayaran ng aking sariling katawan, Leandro. Malamig na sagot ni Mireya habang dahan-dahang yumuyuko upang kumuha ng isang dako ng tuyong lupa mula sa sahig. Hinayaan niya itong dumaan sa kanyang mga daliri, nararamdaman ang connection sa kanyang ama at sa kanyang sariling pagkatao. At simula ngayon ako naman ang kukuha ng lahat ng nararapat para sa akin. Iurong mo ang iyong mga tauhan o sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng iyong pagiging bagong presidente. Hindi na hinintay ni Mireya ang kanyang sagot at ibinalik ang telepono kay Gardo. Iurong mo ang iyong mga tao, Gardo, bago pa kayo madamay sa pagbagsak ng inyong amo. Dahil sa takot sa TRO at sa matatag na paninindigan ni Mireya, mabilis na nag-utos si Gardo na iurong ang bulldozer at mga kagamitan. Habang umaandar ang mga sasakyan palayo naramdaman ni Mireya, ang marahang pagtulo ng kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang alaala ng kanyang ama. Yumakap si Tia Juana sa kanya mula sa likod, habang si Attorney Santos ay nakangiting tumango. Ang katahimikan ay muling bumalik sa Antipolo, ngunit kapwa nila alam na ito ang simula ng isang mas malaking digmaan na magaganap sa Makati sa susunod na linggo. Ang gabi sa Antipolo ay napakalamig, ngunit sa loob ng ancestral house, ang init ng apoy mula sa kusina at ang amoy ng bagong fana tsaa ay nagdala ng kaunting komportabling pakiramdam. Sa gitna ng malaking lamesang nara, nakalatag ang mga dokumento ng Villa Corta Group. Nakaupo si Mireya dahan-dahang hinahaplos ang mainit na tasa ng tsaa upang painitin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa tabi niya, si Doña Beatriz ay seryosong nakatitig sa plano ng boardroom ng kumpanya sa Makati. Mireya anak, malambing, ngunit seryosong panimula ni Doña Beatriz, habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ang darating na pulong ng board sa susunod na linggo ang magiging pinakamahalagang laban natin. Akala ni Leandro ay nasa kanya na ang lahat ng alas dahil nakuha niya ang suporta ng ilang tiwaling direktor sa pamamagitan ng mga pangako ng pera at posisyon. Pero paano natin siya mapipigilan, Mama? Tanong ni Mireya, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala akong hawak na share sa kumpanya, at ang pangalan ko ay tuluyan ng inalis ni Leandro sa listahan ng mga shareholder pagkatapos kong pirmahan ang divorce papers. Isang marahang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Beatriz, isang ngiting puno ng karunungan at determinasyon. Iyan ang akala niya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Leandro at ng kanyang abogadong si Clarice. Ang bakanting upuan sa board, ang upuan ng aking yumaong asawa, ay kumakatawan sa 15% ng kabuang shares ng kumpanya na nakatago sa isang trust fund. Trust fund? Tanong ni Mireya. Oo anak, pagpapatuloy ni Doña Beatriz, sabay abot ng isang lumang kasunduan kay Mireya. Ang trust fund na iyan ay may tinatawag na moral clause. Nakasaad doon na ang mga shares na iyon ay maaari lamang pamahalaan ng aking anak kung siya ay nananatiling isang marangal na asawa at may maayos na pamilya. Sa sandaling patunayan natin sa board na nilabag ni Leandro ang kasunduang ito sa pamamagitan ng kanyang kataksilan at ang pag-abuso sa iyo, ang pamamahala sa shares na iyon ay automatikong lilipat sa akin at sa iyo bilang biktima ng kanyang kawalang katarungan. Napatingin si Mireya sa dokumento. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat doon bilang pangunahing benepisyaryo sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama, si Bernardo Salcedo. Ang yumaong Don ay matagal nang nag-iwan ng proteksyon para sa kanya na tila ba alam nitong darating ang araw na gagawa ng kasamaan ang sarili nitong anak. Mama, tututad mo. Natatakot po ako. Bulong ni Mireya ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Ang bumalik sa Makati,
Ang humarap muli sa kanila kay Leandro at Clarice. Pakiramdam ko ay hindi ko kaya. Parang bumabalik ang sakit ng sugat ko sa tuwing naiisip ko ang mukha niya. Lumapit si Tia Juana, mula sa kusina may dalang plato ng mainit na kakanin. Inilapag niya ito sa mesa at marahang hinaplos ang balikat ni Mireya. Anak, ang sugat ay hindi gagaling kung palagi mo lang itong tatakpan. Kailangan mo itong linisin kahit na masakit. Pumunta ka roon hindi bilang isang biktima na umiiyak, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang kanyang karangalan. Tumingin si Doña Beatriz kay Mireya nang may matinding pagmamahal. Kinuha niya ang gintong singsing na may selyo ng pamilya Villacorta mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Mireya. Kasama mo ako, Mireya. Hindi kita iiwan sa labang ito. Ang anak ko ay nagkamali at tungkulin ko bilang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas kahit na nangangahulugan ito ng kanyang pagbagsak. Ang pangmarahang pag-usad ng silya sa sahig ay pumutol sa kanilang pag-uusap nang mabilis na pumasok si Attorney Santos sa sala may hawak na laptop at may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Doña Beatriz, Mireya, may masamang balita. Mabilis na pahayag ng abogado habang ipinapakita ang isang email sa screen. Nalaman ni Leandro na may hawak tayong ebidensya at nakuha natin ang TRO sa Antipolo. Dahil doon, unilaterally niyang inilipat ang board meeting at ang kanyang presidential announcement. Hindi na ito sa susunod na linggo. Kailan po? Tanong ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay naging matalas. Bukas ng umaga, 9:00 ng umaga. Sagot ni Attorney Santos. Gusto niya tayong unahan para hindi tayo makapaghanda ng mga dokumento sa korte. Natahimik ang buong silid. Ang malamig na hangin sa labas ay tila lalong lumakas sumasabay sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ni Mireya. Tumingin siya kay Doña Beatriz at pagkatapos ay sa gintong singsing na nasa kanyang palad. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Bukas ng umaga ang anino ng kataksilan ay kailangang harapin ang liwanag ng katarungan. Ang marahang pagbukas ng lumang baul na gawa sa kamagong ay naglabas ng amoy ng lumang papel at alikabok tila ba binubuksan ang isang pintuan patungo sa nakaraan. Sa loob ng silid-aklatan ng kanyang yumaong ama sa Antipolo, matyagang naghahanap sina Mireya at Tia Juana ng mga lumang kasulatan. Kailangan nilang mahanap ang orihinal na pirma ni Bernardo Salcedo upang patunayan sa korte, bukas na pineke ni Leandro ang deed of transfer para sa lupa. Narito ang mga lumang drawing ng tatay mo, Mireya. Sabi ni Tia Juana habang inilalabas ang mga makakapal na blueprint ng mga unang proyekto ng Villacorta Group. Palaging sinasabi ng tatay mo noon na bawat guhit dito ay may kasamang pangarap para sa iyo. Hinawakan ni Mireya ang mga blueprint. Ang tuyong kaluskos ng mga lumang papel sa kanyang mga daliri ay nagdala ng matinding pangungulila. Habang inaayos ang mga dokumento, may isang maliit na kwaderno na may takip na katad ang nahulog mula sa gilid ng baul. Ito ang personal na talaarawan ng kanyang ama sa huling mga buwan ng buhay nito. Dahan-dahang binuksan ni Mireya ang kwaderno. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga sulat kamay ng kanyang ama, mga panalangin para sa kanyang kalusugan at mga paalala ng pagmamahal. Ngunit nang makarating siya sa mga huling pahina, napatigil si Mireya. Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa kanyang lalamunan. Mayo 12, 2018. Pumunta rito si Leandro ngayong araw. Nagdala siya ng mga papeles para sa proyekto sa Antipolo at pinipilit akong pumirma sa isang bakanteng papel. Tumanggi ako dahil ang lupang ito ay para sa kinabukasan ng aking anak na si Mireya. Natatakot ako na kapag nawala ako gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para pilitin ang aking anak. Sana ay maging matatag si Mireya kung dumating ang araw na iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang binabasa ang mga salitang iyon. Ngunit hindi lang iyon ang nandoon. Sa pagitan ng mga pahina may nakasingit na isang puting sobre. Nang buksan niya ito, tumambad ang ilang piraso ng papel kung saan paulit-ulit na isinulat ang pirma ng kanyang ama. Sa tabi ng mga pirmang iyon ay may mga sulat kamay na malinaw na kay Leandro, mga pag-ensayo kung paano kokopyahin ang pirma ni Bernardo upang maging perpekto ang falsifikasyon. Diyos ko! Bulong ni Tia Juana nang makita ang mga papeles. Matagal na nilang pinagpaplanuhan ito. Bago pa man mamatay ang tatay mo, pinag-interesan na ni Leandro ang lahat ng mayroon kayo. Ang matinding sakit na matagal nang iniinda ni Mireya sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang dambuhalang galit.
Ang huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan, ang natitirang bahagi ng kanyang pagtitiis, para kay Leandro, ay tuluyang naglaho tulad ng usok. Ang lalaking binigyan niya ng sariling organo upang mabuhay ay ang parehong lalaki na nagtangkang magnakaw sa kanyang yumaong ama habang ito ay naghihingalo. Mireya, okay ka lang ba? May pag-aalalang tanong ni Attorney Santos na pumasok sa silid. Inabot ni Mireya ang sobre sa abogado, ang kanyang paningin ay naging matalas at malamig. Attorney, gamitin mo ito. Ito ang patunay na hindi lang nagnakaw si Leandro sa kumpanya, kundi naging kriminal din siya bago pa man kami magpakasal. Pineke niya ang pirma ng tatay ko habang nasa banig ng karamdaman. Kinuha ni Attorney Santos ang mga papeles at tiningnan ang mga ito nang may pagkamangha. Ito ang pinakamalakas nating ebidensya, Mireya. Sa pamamagitan nito, hindi lang natin mapapawalang bisa ang paglipat ng lupa sa Antipolo, maaari natin siyang makasuhan ng estafa sa pamamagitan ng falsification of public documents. Wala siyang takas. Nang sumapit ang hating gabi, humarap si Mireya sa malaking salamin sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang isinuot ang isang marangal na itim na kasuotan isang terno na nagpapakita ng kanyang pagiging matatag at formal. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang Mireya na umiiyak sa gilid ng kama ng ospital. Wala na ang Mireya na tahimik na nagtitiis sa bawat masasakit na salita ni Leandro at Clarice. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Salcedo, handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Para sa iyo, Papas, bulong ni Mireya, habang hinahawakan ang lumang rosaryo sa kanyang leeg. Sa labas, ang tunog ng hangin ay tila nagbabadya na ang bagyo ay hindi na mapipigilan. Bukas ng umaga, ang Makati ay magiging saksi sa pagbangon ng isang babaeng binaliwala ng lahat. Ang mahinang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader ng silid-pulong ay tila bawat segundo ng pagbabadya ng isang bagyo. 8:30 ng umaga sa Makati. Sa loob ng ehekutibong suite ng Villacorta Group, inaayos ni Leandro ang kanyang mamahaling asul na suit sa harap ng salamin, habang si Clarice naman ay nakangiting inaayos ang kanyang kurbata. "You look perfect, Mr. President." Masayang sabi ni Clarice, sabay halik sa pisngi ni Leandro. "Sa loob ng ilang minuto, opisyal ka ng tatayong pinuno ng kumpanyang ito. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Kahit ang matandang si Doña Beatriz ay walang magagawa laban sa mayorya ng board." Bahagyang hinawakan ni Leandro ang kanyang tagiliran, naramdaman ang kaunting kirot mula sa kanyang bagong bato. Kumuha siya ng gamot sa kanyang bulsa at mabilis itong ininom kasabay ng tubig. Kaunting kirot lang ito, ngunit hindi nito masisira ang araw na ito. Sa wakas, ang lahat ng pinagpaguran ko ay mapupunta na sa akin. At tungkol kay Mireya, pagkatapos ng pulong na ito, sisiguraduhin kong wala na siyang mukhang maihaharap sa lipunan. Habang nagaganap ang paghahanda ni Leandro, isang itim na sasakyan ang tahimik na pumasok sa basement parking ng gusali. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Mireya sa tabi ni Doña Beatriz. Hawak pa rin ng dalaga ang kanyang rosaryo, ang bawat butil ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, sa gitna ng nagngangalit na kaba sa kanyang dibdib. "Handa ka na ba, Mireya, Comte?" Mahinang tanong ni Doña Beatriz, habang tinutulungan ang dalaga na ayusin ang kwelyo ng kanyang itim na kasuotan. Tumango si Mireya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pambihirang lakas na hindi kailanman nakita ni Leandro noon. "Handa na po ako, Mama. Hindi lang para sa lupa ng tatay ko, kundi para sa sarili kong buhay na halos sirain nila." Mabuti, ngumiti si Doña Beatriz. Inutusan na ni Leandro ang mga gwardiya sa lobby na harangan tayo, ngunit hindi niya alam na ako ang nagpatayo ng gusaling ito. May sarili akong susi sa pribadong elevator na diretsong papunta sa boardroom. Dahan-dahang lumabas ang tatlo mula sa sasakyan kasama si Attorney Santos. Sa bawat hakbang ni Mireya sa malamig na semento ng parking lot, nararamdaman niya ang pag-iwan sa takot. Ang bawat hakbang ay patunay na siya ay hindi na ang mahinang babae na madaling paiyakin. Samantala, sa loob ng boardroom, nagsisimula nang dumating ang mga miyembro ng Board of Directors. Masayang binabati sila ni Leandro at Clarice, habang ipinamamahagi ang mga folder na naglalaman ng plano para sa bagong proyekto sa Antipolo, ang proyektong gumagamit ng peking dokumento ng lupa ni Mireya. "Salamat sa inyong suporta, gentlemen," nakangiting sabi ni Leandro sa mga direktor. Ang proyektong ito sa Antipolo ang magiging pinakamalaking subdivision ng Villacorta Group at sisimulan natin ito sa lalong madaling panahon.
Sigurado ka ba na walang magiging problema sa may-ari ng lupa, Leandro? Tanong ng isa sa mga matatandang direktor. Walang magiging problema, sagot ni Clarice. Para kay Leandro may pambihirang kayabangan. Ang dating asawa ni Leandro ay kusang sumuko sa lahat ng kanyang karapatan. May hawak kaming pirmadong dokumento. Eksaktong 9:00 ng umaga. Tumayo ang chairman ng board upang simulan ang opisyal na seremonya ng anunsyo. Humakbang si Leandro patungo sa podium, may hawak na mikropono, at handa nang magsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng kanyang unang linya, ang marahang pagbukas ng malaking pinto ng boardroom ay bumasag sa katahimikan. Ang dalawang gwardya na nakatayo sa pinto ay mabilis na napaatras nang pumasok si Doña Beatriz, kasunod si Mireya na nakasuot ng eleganting itim na terno at si Attorney Santos na may hawak na makakapal na dokumento. Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay napalingon sa pinto, tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Leandro at ang mikroponong hawak niya ay bahagyang nanginginig. Si Clarice naman ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot at pagkalito. Nakatayo si Mireya sa gitna ng silid, diretsong nakatitig sa mga mata ng lalaking nagtaksil sa kanya. Ang bagyong kanyang pinaghandaan ay opisyal nang nakarating sa Makati. Ang mga malalakas na bulungan ng mga direktor ay agad na sumabog sa loob ng boardroom, tila ba isang pukyutan na nabulabog. Tumayo si Leandro sa bago niyang podium, ngunit ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kahoy na mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Mama, ano bang kalokohan ito? Galit na sigaw ni Leandro, sinusubukang ibalik ang kanyang autoridad. Security. Bakit ninyo pinapasok ang mga taong ito? Mireya, wala kang karapatang maging bahagi ng pulong na ito. Lumabas ka rito bago kita ipakubkob sa mga pulis. Manahimik ka, Leandro, mariing sabi ni Doña Beatriz habang naglalakad patungo sa gitna ng silid na may pambihirang dignidad. Ako pa rin ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng individual na shares sa kumpanyang ito. At bawat tao sa silid na ito ay may karapatang malaman kung anong klaseng halimaw ang balak ninyong gawing bagong presidente. Doña Beatriz, please. Sumingit si Clarice, pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit halatang nanginginig ang kanyang tuhod. Huwag nating dinala ang drama ng pamilya sa boardroom. Ito ay isang business meeting at mayorya ng board ay sumusuporta na kay Leandro. Business meeting, Pant, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Attorney Santos habang mabilis na inilalagay ang isang flash drive sa main computer ng boardroom. Sa isang malaking screen sa pader, tumambad ang mga dokumento ng trust fund ng pamilya Villacorta. Gentlemen ng board, nais ko lamang ipaalala sa inyo na ang labanang ito ay hindi tungkol sa drama ng pamilya. Ito ay tungkol sa batas at sa moral na integridad ng kumpanyang ito. Ipinakita ng abogado ang moral clause sa screen. Ayon sa trust fund ng yumaong Don, ang 15% ng shares na magbibigay kay Leandro ng mayorya ay maaari lamang ibigay sa kanya kung siya ay nananatiling isang tapat na asawa at walang ginagawang iligal. Ngunit narito ang katotohanan. Mabilis na pinindot ni Attorney Santos ang sumunod na file. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog sa buong silid. Ang boses ni Leandro malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan ay narinig ng lahat. Huwag kang mag-alala, Clarice. Kailangan ko lang makuha ang bato ni Mireya para gumaling ako. Pagkatapos ng operasyon, madali ko na siyang mapapaalis at makukuha ang lupa sa Antipolo. Konting tiis na lang, babe. Ang malalakas na bulungan ng mga direktor ay muling sumabog. Ang ilan sa kanila ay napailing na lamang sa matinding dumi ng pagkatao ni Leandro. Tumingin si Leandro kay Mireya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Peke ang recording na yan, sinisiraan lang nila ako. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghatol. Humakbang si Mireya papalapit sa mikropono. Tiningnan niya si Leandro, ang lalaking binigyan niya ng kalahati ng kanyang lakas, upang mabuhay ng may malalim na habag, hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa kawalan nito ng kaluluwa. Hindi lang iyan ang ginawa mo, Leandro. Malinaw na pahayag ni Mireya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo lang ako pinagtaksilan, pinagnakawan mo rin ang aking yumaong ama. Narito ang mga orihinal na sulat kamay ng aking ama, kung saan makikita ang iyong pag-eensayo, kung paano kopyahin ang kanyang pirma para sa palsipikadong deed of transfer ng lupa sa Antipolo.
Inilabas ni Attorney Santos ang mga dokumento mula sa tala-arawan ni Bernardo Salcedo at ang mga pahina ng pag-eensayo ng pirma ni Leandro. Ang mga direktor ay hindi na nakatiis. Ang chairman ng board ay tumayo nang may matinding galit. Sapat na sigaw ng chairman habang nakaturo kay Leandro. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa ibabaw ng karangalan. Leandro Villacorta, ang iyong nominasyon bilang bagong presidente ay opisyal ng sinususpinde. At higit sa lahat ang board ay magsasagawa ng internal investigation tungkol sa mga peking transaction at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Sigaw ni Leandro habang hinahawakan ang kanyang tagiliran na ngayon ay tila ba muling sumasakit dahil sa matinding stress. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. 2 pulis na naka-uniforme ang pumasok sa silid, may hawak na warrant of arrest para kay Leandro Villacorta sa kasong estafa sa pamamagitan ng falsification of public documents at corporate embezzlement. Lumingon si Leandro kay Clarice upang humingi ng tulong, ngunit lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang dahan-dahang umaatras si Clarice patungo sa likod na pinto, sinusubukang tumakas bago pa man siya madamay. Tumingin si Mireya kay Leandro na ngayon ay pinaliligiran na ng mga pulis habang ang huli ay nanginginig sa takot at sakit. Ang katarungang matagal na pinagkait ay sa wakas ay nagsimula ng maningil. Ang malaking lobby ng Villacorta Group na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Leandro ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Habang nagmamadaling bumaba sa hagdan si Clarice, yakap-yakap niya ang kanyang mamahaling bag na naglalaman ng mga ninakaw na tseke ng kumpanya at ilang mahahalagang dokumento na balak niyang gamitin para makatakas patungong ibang bansa. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking salaming pinto ng lobby, 4 na pulis ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Kasama nila si Attorney Santos na may hawak na utos mula sa korte para sa pagdakip sa kanya bilang kasabwat sa corporate embezzlement. Bitawan ninyo ako na. Sigaw ni Clarice habang pilit na nagpupumiglas mula sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang magandang make-up ay nagsisimula ng masira dahil sa pawis at takot. Wala akong kasalanan. Lahat ng ito ay kagagawan ni Leandro. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang mga transaksyong iyon. Assistant lang niya ako. Maaari mo nang ipaliwanag ang lahat ng iyan sa presinto, Miss Clarice. Malamig na tugon ni Attorney Santos habang dahan-dahang kinukuha ng pulis ang kanyang bag upang siyasatin ang mga laman nito. Eksaktong bumukas ang elevator at lumabas sina Mireya at Doña Beatriz. Nakita ni Clarice si Mireya at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng matinding desperasyon. Lumuhod siya sa malamig na semento, pilit na inaabot ang dulo ng itim na kasuotan ni Mireya. Mireya, pakiusap. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nalinlang lang din ako ni Leandro. Alam mo kung paano siya magmanipula ng tao. Patawarin mo ako, Mireya. Huwag mo akong ipakulong. Tiningnan siya ni Mireya mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Gusto mong makuha ang lahat ng mayroon ako, Clarice. Ang mansyon ng asawa ko, ang karangalan ko, at maging ang lupa ng aking ama. Ngayong nakuha mo na ang hantungan ng iyong mga desisyon, bakit ka natatakot? Dahan-dahang hinila ni Mireya ang kanyang terno mula sa hawak ni Clarice at nagpatuloy sa paglakad palayo. Mabilis na binuhat ng mga pulis si Clarice at dinala sa labas ng gusali habang ang kanyang mga sigaw ng pagsisisi ay unti-unting nawawala sa ingay ng Makati. Ngunit ang mas matinding eksena ay naganap nang lumabas si Leandro mula sa elevator na may posa sa kanyang mga kamay at pinaliligiran ng 2 pulis. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang bawat hakbang niya ay tila napakabigat. Bigla siyang napahinto nang makita ang kanyang ina at si Mireya na nakatayo sa tapat ng pintuan. Mama, cute! Mireya. Bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang tagiliran ko, sumasakit ang bagong bato ko, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Pakiusap, dalhin ninyo ako sa ospital. Huwag ninyo akong iwan dito. Ang matinding stress at takot ay nagsisimula ng magdulot ng reaksyon sa kanyang katawan. Ang bagong batong ibinigay ni Mireya ay tila nagre-rebelde sa loob ng kanyang katawan na tila ba tinatanggihan nito ang isang taong walang puso.
Tumingin si Leandro kay Doña Beatriz, umaasang may natitira pang pagmamahal ang kanyang ina para sa kanya. Mama, ako ang anak mo, ang nag-iisang lalaki mo. Iligtas mo ako. Huminga ng malalim si Doña Beatriz tumingin sa kanyang anak nang may matinding pait at lungkot sa kanyang puso. Leandro, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pangarap ko. Ngunit pinili mong maging isang kriminal. Ang katarungang haharapin mo ngayon ay ang tanging paraan upang matuto ka ng tunay na kahulugan ng buhay. Tumalikod si Doña Beatriz at hindi na lumingon muli. Humarap si Leandro kay Mireya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Mireya, patawarin mo ako. Ang bato mo ang nagpapanatili sa akin na buhay ngayon. Huwag mo akong pabayaan. Tinitigan siya ni Mireya. Ang mukha ni Leandro ay hindi na ang mukha ng matikas at mayabang na lalaking nag-iwan sa kanya sa ospital. Siya ngayon ay isang basag na tao na natatakot sa sarili niyang anino. Ang batong ibinigay ko sa iyo ay isang regalo ng buhay, Leandro. Mahinang sabi ni Mireya habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang sariling sugat sa tagiliran. Ibinigay ko yon dahil minahal kita ng buong puso. Ngunit ang pag-ibig na yon ay matagal mo nang pinatay. Gamitin mo ang batong iyan para mabuhay at harapin ang bawat araw ng iyong pagsisisi sa loob ng kulungan. Iyan ang magiging habambuhay na paalala ng iyong kawalang pasasalamat. Dahan-dahang bumagsak si Leandro sa kanyang mga tuhod sa makinis na sahig ng lobby. Hawak ang kanyang sumasakit na tagiliran, habang mabilis siyang binuhat ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulisya. Nakatayo si Mireya sa tapat ng pintuan, habang ang sariwang hangin sa labas ng gusali ay nagsisimulang pumasok. Sa wakas ang hubad na katotohanan ay nagdala ng tunay na kalayaan sa kanyang puso. Ang silid sa loob ng pampublikong pagamutan ng National Kidney and Transplant Institute ay binalot ng amoy ng malalakas na chemical at ang mahinang tunog ng makina ng dialysis na patuloy na gumagana sa gilid ng kama. Nakahiga si Leandro, ang kanyang mga kamay ay nakakabit pa rin sa bakal ng kama gamit ang poses ng pulisya. Ang kanyang dating matikas na pangangatawan ay unti-unti nang nanghihina at ang kanyang balat ay may maputlang kulay ng sakit. Ang bagong batong ibinigay ni Mireya ay unti-unti nang tinatanggihan ng kanyang katawan dahil sa matinding stress at ang kawalan ng tamang pangangalaga sa sarili. Mama, pakiusap sabihin mo kay Mireya. Natulungan ako, pagmamakaawa ni Leandro, nang bisitahin siya ni Doña Beatriz, na nakatayo sa tapat ng kanyang kama seryoso at walang emosyon. Maaari pa ba siyang makipag-usap sa mga doktor? Sabi nila kung hindi magiging maayos ang bato ko, kailangan ko na namang sumailalim sa dialysis habang buhay. Mama, mayaman tayo. Maaari mo akong ibili ng bagong bato sa ibang bansa. Isang marahang buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding habag at pait. Leandro, ang pera ng pamilya Villacorta ay nakatago na ngayon sa trust fund na hindi mo na kailanman maaaring hawakan. At higit sa lahat, ang isang tugmang organo ay hindi isang bagay na maaari mo na lamang bilhin sa palengke dahil ikaw ay mayaman. Ibinigay na sa iyo ni Mireya ang pinakamalaking regalo na maaari niyang ibigay ang kanyang sariling buhay. Ngunit pinili mo itong tapakan. Pero mamamatay ako rito sa kulungan. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang buhay mo ay nasa kamay mo na ngayon, Leandro. Mahinang sagot ni Doña Beatriz bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid, iniwan ang kanyang anak sa gitna ng malamig na tunog ng mga makina. Sa kabilang dako sa tahimik na bulubundukin ng Antipolo, ang simoy ng hangin ay nagdadala ng bango ng mga namumukadkad na bulaklak ng sampagita. Naglalakad si Mireya sa malawak na halamanan ng kanyang yumaong ama, hawak ang isang maliit na drawing ng disenyo ng bahay na ginawa ni Bernardo Salcedo noon. Ang kanyang mukha ay may malusog na kulay ng unti-unting paggaling. Bagamat may kaunting kirot pa rin sa kanyang tagiliran, tuwing siya ay mabilis na naglalakad, ang kanyang bawat hininga ay malalim at malaya. Mireya, anak, ni tawag ni Tia Juana habang lumalapit may dalang baso ng sariwang katas ng prutas. Nabalitaan ko ang tungkol kay Leandro mula sa mga abogado. Sabi nila ang kanyang katawan ay tuluyan nang tinanggihan ang bato mo. Mukhang dialysis na naman ang magiging buhay niya sa loob ng ospital ng kulungan. Napatigil si Mireya sa paghawak sa mga dahon ng halaman.
Tumingin siya sa malawak na langit ng Antipolo. Walang galit sa kanyang puso at wala ring saya sa sinapit ng dating asawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pakiramdam na ang bawat bagay sa mundo ay dahan-dahan nang bumabalik sa tamang kinalalagyan nito. Ibinigay ko ang aking bato. Dahil gusto ko siyang mabuhay, tiya. Mahinang sabi ni Mireya, habang dahan-dahang iniinom ang prutas. Ngunit ang ginawa niya sa buhay na iyon ay kanyang sariling desisyon. Ngayon ang batong iyon, ang magiging habambuhay niyang paalala sa bawat luhang pinatak ko. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Sa sandaling iyon, naglalakad si Attorney Santos patungo sa halamanan may hawak na isang puting sobre na may selyo ng korte. May malapad na ngiti sa kanyang mukha. Mireya, magandang balita. Masayang pahayag ng abogado habang inaabot ang sobre. Opisyal na. Inaprubahan na ng korte ang pagpapawalang bisa sa inyong kasal ni Leandro. At lahat ng karapatan sa lupaing ito at ang mga shares ng tatay mo sa Villacorta Group ay tuluyan ng ibinalik sa pangalan mo. Malaya ka na, Mireya Salcedo. Tiningnan ni Mireya ang dokumento at naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Sa wakas ang kanyang pangalan ay hindi na nakatali sa isang pamilyang nagnakaw ng kanyang kabataan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mireya, iniabot ni Attorney Santos ang isa pang maliit na papel. At mayroon pa pala, isang sulat mula sa abogado ni Leandro. Humihiling siya ng isang huling pagkikita sa iyo sa ospital bago siya tuluyang ilipat sa regular na kulungan. Gusto ka raw niyang makausap. Sa huling pagkakataon, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin mula sa lumang aircon ng National Kidney and Transplant Institute ay sumalubong kay Mireya nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto ng silid ni Leandro. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, isang kulay na nagpapakita ng kalmado at kapayapaan, malayo sa madilim na kasuotan na kanyang ginamit sa boardroom noon. Nakahiga si Leandro, ang kanyang mga mata ay lubog at may nangingitim na bilog sa paligid nito dahil sa puyat at sakit. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pamilyar na mukha ng babaeng kanyang pinagkaitan ng katarungan. Mireya! Bulong ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Dumating ka pala. Akala ko ay hinding-hindi mo na muling tititigan ang aking muka. Lumakad si Mireya papalapit, ngunit huminto siya sa dulo ng kama, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Tinitigan niya si Leandro nang walang galit o pait sa kanyang mga mata. Ang nakikita na lamang niya ngayon ay isang estranghero na nagbabayad para sa sarili nitong mga kasalanan. Humiling ka na makipag-usap sa akin, Leandro, mahinang sabi ni Mireya. Narito ako para pakinggan kung ano man ang huli mong sasabihin bago kita tuluyang iwan sa nakaraan. Umagos ang luha sa mga pisngi ni Leandro. Pilit niyang inabot ang kanyang nanginginig na kamay na may posas, ngunit hindi ito umabot sa kinalalagyan ni Mireya. Tingnan mo ako, Mireya. Wala na akong natitira. Si Clarice ay nasa kulungan din at isinisisi ang lahat sa akin. Ang kumpanya ay wala na sa kamay ko at higit sa lahat, ang bato ko ay tuluyan ng bumibigay. Sinabi ng mga doktor na may ilang buwan na lang ako kung hindi ako magpapatuloy sa dialysis. Galit ka ba sa akin, Mireya? Gusto mo ba akong mamatay? Hindi ako galit sa iyo, Leandro. Sagot ni Mireya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw tulad ng isang payapang sapa. Ang galit ay isang napakabigat na gunitang hindi ko na kailanman papayagang manatili sa aking puso. At hindi ko rin gustong mamatay ka. Sa halip, nais kong mabuhay ka ng matagal. Nais kong magkaroon ka ng mahabang panahon para isipin ang bawat sakripisyong tinapakan mo at ang bawat pagmamahal na itinapon mo. Mireya, pakiusap. Lumakas ang pag-iyak ni Leandro, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Maaari ba tayong magsimula muli? Kung gagaling ako, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, magiging mabuting asawa ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Dahan-dahang umiling si Mireya. Ang kanyang mga mata ay may dalang matinding kapayapaan habang tinititigan ang kanyang dating asawa. Hindi na tayo maaaring magsimula muli, Leandro. Dahil ang Mireya na nagmahal sa iyo ng buong puso ay namatay na sa gabing inilapag mo ang divorce papers sa aking sugat. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay si Mireya Salcedo, isang babaeng malaya,
na sa iyong mga kasinungalingan. Dahan-dahang inilabas ni Mireya ang kahoy na rosaryo ni Doña Beatriz mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Leandro. Ibinigay ito sa akin ni Mama Beatriz para maging lakas ko noong akala ko ay hindi ko na kaya, bulong ni Mireya. Ngayon mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Gamitin mo ito para humingi ng kapayapaan sa iyong sariling konsensya. Pinatatawad na kita, Leandro. Hindi dahil karapat-dapat ka sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang aking kaluluwa sa tunay na kapayapaan. Mireya, huwag mo akong iwan, sigaw ni Leandro habang pilit na bumabangon, ngunit ang bigat ng posas at ang panghihina ng kanyang katawan ang nagpabagsak sa kanya muli sa kama. Ang mahinang paghagulgol ng kanyang pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi na lumingon si Mireya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid ospital, isinasara ang pinto sa huling pagkakataon sa likod ng kanyang nakaraan. Nang makalabas siya sa lobby ng ospital, sinalubong siya ng mainit at maliwanag na sinag ng araw ng hapon. Doon naghihintay si Doña Beatriz na may dalang marahang ngiti sa kanyang labi. Lumapit si Mireya at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga si Mireya ng malalim at naramdaman niya ang ganap na paggaling ng kanyang sugat. Ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol at ang kanyang bagong buhay ay nagpapasimula na sa ilalim ng liwanag ng katarungan at pag-asa. Ang bakuran ng ancestral house sa Antipolo ay napuno ng kulay ng mga namumukadkad na bulaklak at ang sariwang amoy ng bagong gupit na damo. Sa harap ng isang bagong kumpunihang gusali na dating lumang bodega ng kanyang ama, nakasabit ang isang magandang kahoy na karatula na may ukit na mga salita, Bernardo Salcedo Foundation. Ito ang bagong simula ni Mireya. Gamit ang bahagi ng kayamanang ibinalik sa kanya mula sa mga shares ng kanyang ama, itinayo niya ang pundasyong ito upang maging kanlungan ng mga kababaihang nakaranas ng pang-abuso at pagsasamantala sa loob ng kasal. Pati na rin ang mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng tulong sa paggamot sa sakit sa bato. Napakaganda ng lugar na ito, Mireya. Masayang sabi ni Rosa, isang batang ina na kabilang sa mga unang benepisyaryo ng pundasyon. May hawak siyang sanggol at sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-asa pagkatapos ng mahabang panahon ng takot mula sa kanyang abusadong asawa. Noong iwan ako ng asawa ko dahil nagkasakit ako, akala ko ay tapos na ang mundo ko. Ngunit nang makarating ako rito, naramdaman ko na may halaga pa pala ako. Hinawakan ni Mireya ang kamay ni Rosa nang may matinding pag-unawa. Rosa, ang halaga mo bilang isang babae ay hindi kailanman nakasalalay sa paningin ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa iyo. Narito kami para tulungan kang tumayo muli. Ang bawat sugat ay may hangganan ng kirot. Sa gilid ng bakuran si Tia Juana ay abala sa pamamahagi ng mainit na bibingka at kalamay sa mga bata na naglalaro sa ilalim ng matatayog na puno ng mangga. Ang masayang tawanan ng mga bata na dati ay hindi naririnarig sa tahimik na lupain ay tila isang magandang musika na nagpapagaling sa bawat sulok ng puso ni Mireya. Lumapit si Doña Beatriz kay Mireya, may hawak na tasa ng mainit na kape. Tumingin ang matandang ginang sa malawak na bakuran nang may pambihirang karangalan sa kanyang mga mata. Masayang-masaya ang tatay mo sa langit ngayon, Mireya, bulong ni Doña Beatriz habang hinahaplos ang balikat ng dalaga. Hindi mo lang ipinagtanggol ang kanyang lupa. Ginawa mo rin itong isang santuaryo para sa mga taong walang mahanap na tulong. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng kanyang kabutihan. Salamat, Mama, ngumiti si Mireya. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang biyenan. Kung hindi dahil sa pagmamahal mo at ni Tia Juana, baka nanatili akong nakaluhod sa dilim. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo muli. Sa gitna ng kanilang magandang usapan, naglakad si Attorney Santos patungo sa kanila mula sa opisina ng pundasyon. May hawak siyang isang piraso ng pahayagan at may seryosong mukha, ngunit may bakas ng katarungan sa kanyang mga mata. Mireya, Doña Beatriz, opisyal na ang desisyon ng korte sa kaso ni Leandro Chia, pahayag ng abogado habang ipinapakita ang balita. Hinatulan si Leandro ng 12 taong pagkakakulong dahil sa estafa at falsification of public documents. Si Clarice naman ay hinatulan ng 8 taon bilang kasabwat. Wala nang apela na tinanggap ang korte. Natahimik sandali si Mireya. Tumingin siya sa malayo kung saan ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Antipolo, nag-iiwan ng isang magandang kulay ng ginto
at asul sa kalangitan. Walang pait sa kanyang puso. Ang hustisya ay natapos na sa kanyang tungkulin at ang kanyang sariling buhay ay handa na para sa isang mas magandang bukas. Sana ay mahanap niya ang kapayapaan sa loob ng kanyang sariling bulong ni Mireya para kay Leandro. Ang binhi ng pag-asa na kanyang itinanim sa kanyang sariling sugat ay tuluyan ng lumaki upang maging isang malaking puno na magbibigay ng lilim sa marami pang iba. Ang marahang pagsara ng bakal na pinto ng selda sa New Bilibid Prison Hospital ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng maliit at malamig na silid. Nakaupo si Leandro sa gilid ng kanyang makitid na higaan, nakasuot ng kulay orand na damit bilanggo. Ang kanyang buong katawan ay tila batuyot na dahon, wala na ang dating sigla at tikas ng isang heredero ng malaking kumpanya sa Makati. Sa tabi ng kanyang kama ay nakatayo ang isang portable na makina ng dialysis, na patuloy na gumagawa ng mahinang tunog habang nililinis ang kanyang dugo. Ang bagong batong ibinigay ni Mireya ay nananatili sa loob ng kanyang katawan, ngunit dahil sa matinding pinsala ng stress at ang kawalan ng tamang paggamot ito, ay gumagana na lamang sa pinakamababang antas nito. Isang napakalaking kabalintunaan na ang mismong bahagi ng katawan ng babaeng kanyang itinapon at minaltrato ang tanging nagpapanatili sa kanya na buhay ngayon sa loob ng kulungan. Ito na po ang mga gamot mo para sa araw na ito, Leandro, sabi ng pampublikong abogado na pumasok sa silid habang inilalapag ang ilang piraso ng tabletang pampigil sa rejection ng bato sa ibabaw ng maliit na mesa. Ipinadala ito ng kumpanya ng iyong ina. Sila pa rin ang nagbabayad para sa mga gamot mo, ngunit sinabi ni Doña Beatriz na ito na ang huling tulong na matatanggap mo mula sa pamilya. Si Clarice, nasaan siya? Mahinang tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay tila ba galing sa ilalim ng lupa. Hindi ba niya ako bibisitahin? Sabi niya ay mahal niya ako. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. Si Clarice ay inilipat na sa correctional facility para sa mga kababaihan sa Mandaluyong. Pinirmahan niya ang isang kasunduan sa korte kung saan isinisi niya ang lahat ng peking transaksyon sa iyo upang mabawasan ang kanyang sariling parusa. Hindi ka na niya kilala, Leandro. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Leandro ang marahang pagtulo ng kanyang sariling luha sa kanyang tuyong pisngi. Yumuko siya at tinitigan ang kanyang mga kamay. Walang sino mang natira sa kanyang tabi. Ang lahat ng mga taong akala niya ay kasama niya sa kanyang rurok ng tagumpay ay mabilis na naglaho nang siya ay bumagsak. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang damit upang tingnan ang mahabang surgical scar sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ito nang may matinding panginginig. Ang bawat kirot sa bahaging iyon ay parang isang tinig ni Mireya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kasamaan. Kung hahayaan niyang mamatay ang batong iyon, mamamatay din siya. Upang mabuhay, kailangan niyang alagaan ang nag-iisang alaala ng pag-ibig ni Mireya sa loob ng kanyang sariling katawan, isang habambuhay na paalala ng kanyang kawalang pasasalamat. Inabot ni Leandro ang lumang kahoy na rosaryo na iniwan ni Mireya sa kanyang tabi. Hinawakan niya ito nang napakahigpit, hinahayaang ang bango ng sandalwood ay humalo sa malamig na hangin ng selda. Mireya, patawarin mo ako! Bulong ni Leandro sa dilim, habang ang tunog ng makina sa kanyang tabi ay patuloy na tumutunog, tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang panahon ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Wala nang magagawa ang kanyang pagsisisi. Ang karma ng kanyang kawalang pasasalamat ay hindi isang parusa na matatapos sa loob ng ilang taon. Ito ay isang habambuhay na bilangguan sa loob ng sarili niyang katawan. Ang unang sinag ng araw sa Antipolo ay nagdala ng isang magandang kulay ng ginto sa buong halamanan ng mga sampagita. Nakatayo si Mireya sa balkonahe ng ancestral house, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na gawa sa sariwang dahon ng pandan. Ang marahang pag-ihip ng sariwang hangin mula sa mga bundok ay nagdudulot ng banayad na alon sa kanyang mahabang buhok, at sa bawat malalim na hininga niya, wala na ang anumang kirot sa kanyang tagiliran. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng gumaling at kasabay niyon ay ang ganap na paggaling ng kanyang sugatang puso. Mireya, anak, malambing na tawag ni Tia Juana habang lumalapit, may dalang basket ng mga bagong pitas na prutas. Narito na ang mga bagong kagamitan para sa silid-aralan ng mga bata sa pundasyon.
Tinutulungan na sila ng mga tauhan ni Doña Beatriz na may ayos. Ngumiti si Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Salamat, tiya. Napakasarap sa pakiramdam na makita na ang lupang ito na dating tahimik at tila walang buhay ay puno na ngayon ng pag-asa para sa maraming tao. Iyan ay dahil sa kabutihan ng iyong puso, anak, tugon ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Mireya. Palaging sinasabi ng tatay mo noon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa dami ng taong natutulungan mong bumangon. Lumabas din sa balkonahe si Doña Beatriz, nakasuot ng simpleng puting terno. Wala na sa kanyang mukha ang matigas na anyo ng isang may-ari ng malaking kumpanya sa Makati. Sa halip, ang kanyang mga mata ay may dalang pambihirang kalmado na nahanap lamang niya sa bundok na ito. Mireya, bati ni Doña Beatriz habang tinatabi ang kanyang kape sa lamesa. Inayos ko na ang huling pamamahagi ng tulong para sa mga pasyente ng bato sa ospital. Sa pamamagitan ng Bernardo Salcedo Foundation, 30 pasyente na naman ang makakatanggap ng libreng dialysis sa buwang ito. Masayang-masaya ako na kasama kita sa gawaing ito. Ako po ang dapat magpasalamat, Mama, sagot ni Mireya sabay hawak sa kamay ng kanyang biyenan. Dahil sa iyo, ang aking mga pangarap ay nagkaroon ng pakpak upang makalipad. Sa sandaling iyon, lumapit si Rosa, kasama ang kanyang maliit na anak na lalaki. Ang masayang hagikik ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong balkonahe. Dahan-dahang binuhat ni Mireya ang sanggol na ramdaman, ang mabilis ngunit malusog na tibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Bagamat binalaan siya ng mga doktor noon na maaaring maging mahirap para sa kanya ang magkaanak dahil sa pagbawas ng kanyang bato, naramdaman ni Mireya na siya ay naging ina na sa marami sa pamamagitan ng pagmamahal na ibinibigay niya sa pundasyong ito. Tinitigan ni Mireya ang kanyang sariling mga kamay, maputi malinis, at wala nang anumang bakas ng nanginginig na takot o ang sugat mula sa mabilisang pagtanggal ng kanyang wedding ring noon. Ang tanging naroroon na lamang ay ang bango ng sampagita na nakakabit sa kanyang balat. Ang bukas ay sa wakas ay akin na pod. Bulong ni Mireya sa kanyang sarili habang nakatingin sa malawak na langit kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat, nag-iiwan ng liwanag sa buong Antipolo. Ang gabi ng kanyang pagtitiis ay tapos na. Wala na ang mga anino ng Makati, wala na ang kasakiman ni Leandro at Clarice. Ang nakatayo ngayon sa ilalim ng liwanag ay isang babaeng buo malaya at may dalang walang hanggang pag-asa para sa kanyang sariling buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas tulad ng marahang pagdaloy ng ilog sa paanan ng bundok ng Antipolo. Sa silid-aklatan ng kanyang yumaong ama, nakaupo si Mireya sa harap ng bintana habang dahan-dahang isinusulat ang mga huling tala sa kanyang talaarawan. Ang sinag ng hapon ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng sigla at pambihirang kapayapaan. Dahan-dahang ipinatong ni Mireya ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Ang pilat mula sa operasyon ay hindi na masakit at mapula. Ito ay naging isang maputlang guhit na lamang, isang marangal na marka ng kanyang pakikipaglaban at tagumpay. Sa bawat oras na tinititigan niya ang pilat na iyon, hindi na lungkot ang kanyang nararamdaman, kundi isang paalala na siya ay nagbigay ng buhay at nagawang mabuhay muli. Madalas siyang tanungin ni Tia Juana kung tuluyan na ba niyang pinatawad si Leandro. At sa bawat pagkakataon ang sagot ni Mireya ay nananatiling pareho. Pinatawad na niya si Leandro. Ang pagpapatawad na iyon ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng lalaki, o kaya naman ay may pagkakataon pa silang magbalikan. Ginawa niya iyon upang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng puot. Ang katarungan ng batas at ang karma ng buhay ang nag-ayos ng lahat para kay Leandro, habang si Mireya naman ay nagpatuloy sa kanyang landas nang walang anumang mabigat na bagahe mula sa nakaraan. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay malinaw na makikita sa bawat sulok ng Bernardo Salcedo Foundation. Sa bawat tawa ng mga batang naglalaro sa bakuran, sa bawat yakap ng mga kababaihang nahanap ang kanilang lakas sa loob ng kanlungan, at sa bawat pasyenteng mahihirap na nabigyan ng bagong pag-asa sa buhay, doon nahanap ni Mireya ang kanyang tunay na tahanan. Kasama si Doña Beatriz na itinuring siyang tunay na anak at si Tia Juana na walang sawang nag-aalaga sa kanya, ang kanyang buhay ay naging isang magandang ehemplo ng paggaling. Sa pagtatapos ng kanyang isinusulat, dahan-dahang ibinaba ni Mireya ang kanyang ballpen at tumingin sa malawak na langit ng Antipolo
kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad. May isang mahalagang aral na nais niyang iwanan sa bawat taong makakabasa o makakarinig ng kanyang kwento. Ang pagpapakasakit at ang pag-ibig ay mga banal na bagay, ngunit hindi ito kailanman dapat maging dahilan upang sirain mo ang iyong sariling karangalan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng iyong buong pagkatao upang iwanan ka lamang na walang laman sa huli. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kasakiman. Ito ang unang hakbang upang matutunan mong magmahal ng tama at maging handa sa tunay na paggaling. Isinara ni Mireya ang kanyang talaarawan at tumayo mula sa kanyang upuan. Lumabas siya sa balkonahe kung saan sinalubong siya ng mabangong amoy ng mga bulaklak ng sampagita na sumasabay sa marahang pagbulong ng hangin. Ang kanyang kahapon ay natapos na ng may katarungan at ang kanyang bukas ay isang malawak na kalangitan na puno ng walang hanggang pag-asa.